Isa ring kontraktor ang bagong may-ari ng kontrobersyal na luxury car na binili umano ng mag-asawang Diskaya dahil na may kasama itong payong. Naisubasta ang sasakyan sa halagang mahigit 29 million pesos. May report si Maki Pulido. The winning bidder for a sale at 011-2026, Igorot Stone Kingdom Incorporated. Sa bid na 29,026,000 pesos, nakuha ng kaisa-isang bidder na si Pio Veloso ang Rolls-Royce Cullinan ng mag-asawang contractor na Curly at Sara Diskaya. Ngayon na lang, sa ikatlong public bidding ng Bureau of Customs, matagumpay na nasubasta ang kontrobersyal na luxury car. Mahal yung payong. Tulad ng mag-asawang Diskaya, binili rin niya ang sasakyan dahil sa payong na anya'y paalala ng katiwalian sa bansa. This Rolls-Royce opened the floodgates, no? Opened the national interest kung bakit dahil sa payong bibilhin. Pero our first purpose is to save it from eventual destruction if ever, and to preserve a piece of history nga that this car is historical kasi nga it opened the floodgates of the interest of the nation to this rampant corruption. Founder at CEO ng Igorot Stone Kingdom sa Baguio City si Velasco at pag-iisipan daw nila kung i-display ang sasakyan sa theme park. Si Velasco isa ring kontraktor. Sa dokumento ng DPWH, ang PG Velasco Construction kung saan General Manager si Velasco ang nakalistang kontraktor sa isang rehabilitation project ng kalsada at drainage sa Baguio City. Kahit fully paid na ang nanalong bidder dito sa Rolls-Royce ay hindi pa nila ito maiuwi. Isang dahilan, kailangang maklear muna ng bangko ang checking ipinambayad sa Bureau of Customs. It will still have to undergo clearance, no? Mag-issue pa ng gate pass. We'll also coordinate with LTO. Wala namang nagbid sa 7 iba pang luxury vehicle ng mga Diskaya, maging sa 2 Bugatti Chiron na konektado naman sa Pogo. Dahil nakailang failed public bidding na ang mga sasakyan, pinag-aaralan ng customs na tumanggap na ng direct offer. Ibig sabihin, imbes na magtakda ang customs ng presyo para sa bidding, ang interesadong buyer na ang mag-aalok ng presyo. Kung ganitong failed siya ng failed, and alam nyo naman, kapag tumatagal yung sasakyan sa exposed under the elements, nagdi-depreciate lang siya, we have to yun yung balance na kailangan namin i-determine, no? Sa February 25, nakatakda ang susunod na public bidding. Maki Pulido nagbabalita para sa GMA Integrated News.